Magandang gabi sa inyong lahat mga kapatid at mga kaibigan. Nasa takdang oras na tayo para magpasimula ang ating pulong ngayong gabi. At bilang pasimula sa ating pulong, lugod kayong inanyayahan na tumayo lahat at awitin natin ang pambukas na awit ng song number 40 sa ating mga kalatawitan. May pamagat na tayo ba'y kanino? Halaw sa Roma chapter 14 verse 8. Pagsuyong awitin natin ito na ng may sigla. Muli magandang gabi sa inyong lahat. So ano ba ang ating abangan sa pulong natin ngayong gabi? Bino, abangan natin mula sa unang bahagi sa kayamanan mula sa salita ng Diyos na noon pa man ay naglalan na si Jehovah ng mga pastol sa kanyang bayan. Nakalulungkot, may mga pastol na hindi naging tapat. Matatawag na huwad ng mga pastol. Pero mayroon din mga pastol na mabubuting pastol, matatawag na mabubuting pastol. Yan ang tatalakayin sa unang bahagi mamaya. Pagkatapos, susundan ito ng paghuhukay ng may spiritual na hiyas. Bahagi natin o pagkakataon natin ay bahagi ang mga nahukay natin na spiritual na hiyas mula sa isang linggong Bible reading natin. At susundan naman ang bahagi ng mga estudyante doon sa ating maging mahusay sa ministeryo. Matutunghayan natin mamaya kung papaano sa pamagitan ng paggamit ng mga tools mula sa toolbox na ating pagtuturo gaya ng video at ang ating mga magazine ay magbibigay ng interes sa may bahay at yung mabait ng pakikipag-usap at hahantong iyon ng isang progresibong pag-aaral ng Biblia. And then, paano ba yung, nasubukan nyo na bang ipaliwanag na si Jesus ay anak ng Diyos, taglay ang kumbiksyon? O totoong-totoo ang paliwanag mo na batay sa isang di mapapasinungalingan na katotohanan mula sa Biblia? Abangan natin yan. Pagkatapos, susunod naman ang pamumuhay bilang Kristiyano
tatalakayin sa atin ang ating kasaysayan at pagsulong, ang lupong tagapamahala, paano nila iniingatan ang pagkakaisa. Paglalaan ni Jehovah ito tungkol sa mabubuting pastol, gaya ng lupong tagapamahala. At susundan ng huling bahagi ang pag-aaral ng Biblia sa kongregasyon gamit ang aklat na lumakad na kasama ng Diyos. Mamaya, abangan natin ang mga bagay na yan. So, dadako na tayo sa unang bahagi. Mahalaga ang mga mabubuting pastol. Gagampanan nito ni Brother Tisara. Paano nyo madedescribe mga kapatid yung isang mabuting pastol? Ano yung ideal na mabuting pastol para sa inyo? Siguro may isip nyo, ito yung pastol na kilala niya, yung kawan niya, alam niya yung unique na pangangailangan ng bawat isa sa kanila. Pagkatapos, provider din siya. Nagbibigay siya ng sapat na pagkain na tubig dito. Tapos nangunguna siya sa paraang malumanay, hindi niya sila pinapuwersa. Tapos binabantayan niya sila sa mga panganib. At kapag merong nawawala, kahit isa doon sa kawan ay hahanapin niya. At kapag meron namang may sakit, ay pagagalingin niya. Sa ganyan natin madedescribe mga kapatid, yung isang mabuting pastol. Kaya masasabi ba natin na napakahalaga o mahalaga yung role nila sa kawan? Tiyak na oo ang sagot natin. At madalas kinukumpara ng Biblia yung isang nangunguna sa pagsamba sa Diyos na Jehovah sa isang pastol, sa mabuting pastol. At yung mga pinapangunahan naman niya ay ang kongregasyon o yung kawan. Pero nakakalungkot, katulad nung nabasa natin sa Kabanata 23 ng Jeremias, na meron palang pagkakataon na pinabayaan ng mga pastol sa Huda ang bayan ng Diyos. So yung pastol na dapat nangangalaga doon sa kawan, ano yung ginawa? Kabaliktaran, pinabayaan niya. At ano yung nangyari? Tignan natin yung ulat na yan sa Jeremias 23 verse 2. Jeremias 23 verse 2. Pwede nyo rin yan i-click sa inyong mga device. Sabi dyan, kaya ito ang sinabi ni Jehovah na Diyos ng Israel laban sa mga pastol na nagpapastol sa bayan ko. Pinangalat ninyo ang mga tupa ko. Ipinagtabuyan ninyo sila at hindi ninyo inalagaan. Kaya paparusahan ko kayo dahil sa masasama ninyong ginagawa, ang sabi ni Jehovah. Kaya ano yung naramdaman ni Jehovah mga kapatid? Nung pabayaan ng mga pastol na ito yung bayan niya, talagang nagalit siya, no? At tinitiyak niya na sila ay mapaparusahan. No, bakit? Ano ba yung ginawa nila? Doon sa kaugnay na teksto sa Ezekiel 34, 3-5, makikita natin na itong mga pastol na ito, kumakain sila ng sapat, kumakain sila ng masasarap na pagkain, magaganda yung damit nila, pero yung mga pastol kapag may mahihina, hindi nila pinapalakas. Tapos kapag may sakit, hindi nila pinapagaling. Hindi nila hinahanap yung mga nawawala. Sa halip, sinabi doon, naging mabagsik at malupit sila. Kaya doon sa verse 5, nangalat sila dahil walang pastol, nangalat sila at naging pagkain ng bawat mabangis na hayop sa parang. Kaya ano yung nangyayari mga kapatid sa kawan kapag pinabayaan sila ng kanilang pastol? Diba, nagiging kaawa-awa yung kanilang kalagayan. Wala silang sapat na pagkain at kung minsan ay kinakain pa sila ng mga mababangis na mga hayop. At diba, yan din naman yung nangyayari talaga kapag napabayaan sila, no? Yung mga kawan ng kanilang pastol. At alam niyo ba yung isa sa dahilan mga kapatid kung bakit nangyari yan? Kasi naimpluwensyahan sila ng mga huwad na mga propeta. So yung bahay ng Diyos ay naimpluwensyahan ng mga huwad na mga propeta na gumawa ng masama. Paano? Sa pamamagitan ng maling mga tinuturo nila at ganoon din yung kanilang mga masasamang halimbawa na encourage nila yung mga tao na gumawa ng mali at huwag talikuran yung kanilang masasamang ginagawa. Ano ba yung ginawa nitong mga huwad na mga propeta? Doon sa Jeremias 23 verse 14 and 15, makikita niyo mga kapatid, sila ay naging mga immoral, nagkakalat ng kasinungalingan at nagpapalaganap ng apostasya. Kaya katulad ng makikita natin sa artwork, may imagine natin yung eksena na yan. Noon pa naman, alam naman ng bayan na dapat sasamba lang sila sa tunay na Diyos, si Jehovah. Pero dahil sa impluwensya ng mga huwad na mga propetang ito, pinagmukha nila na pwede nilang pagsabayin yung paglilingkod sa Diyos na Jehovah habang sumasamba rin sila kay Baal at sa iba pang mga huwad ng mga Diyos.
At yung eksena na yan, mga kapatid, hanggang sa ngayon, nung panahon na yan ni Jeremias, hanggang sa ngayon, nakikita natin yan sa mga huwad na reliyon, di ba, sa sangkakristyanuhan. Makikita natin na pinapayagan pa nga ng ilang leader ng reliyon na may mga homosekswal sa linya nila, may mga mangangalunya na manatili sa service nila, sa mga simbahan nila. Kaya tapos makikita rin natin na kinakasal nila yung mga pareho ng sekso. Kaya hindi nakakapagtaka ano yung magiging epekto niyan sa kanilang pinapangunahan. Di ba, na-encourage din sila na gawin ng mali at tanggapin ito. Ngayon, yung apostasya, ano naman ito? Kasi nakaapekto rin to doon sa bayan ng Diyos noon. Ito yung paghahalo, mga kapatid, ng kasinungalingan sa katotohanan. So, inahaluan ng kasinungalingan yung katotohanan. Kaya may imagine natin na para itong, mga kapatid, lason. Para siyang lason yung apostasya. Bakit? Kasi ang layunin nito ay pahinain ng isa, pahinain yung kanyang pananampalataya, at magdulot ng pagdududa sa mga katotohanang natutuhan niya. At hindi ligtas dito kahit sa tingin natin ay malakas yung pananampalataya natin sa apostasya. Kasi para tayong bodybuilder, halimbawa, tapos iinom tayo ng lason kasi alam natin malakas yung katawan natin. Hindi. Kasi alam natin na maapektuhan din tayo ng apostasya. At saan ito nanggagaling? Noon, sa mga huwad ng mga propeta. Pero ngayon, meron ding mga nagpapanggap na mga saksi. Pwede silang gumamit ng mga website, ng mga forum sa internet o social media para bigyan tayo ng maling impormasyon at pagdududa sa mga paniniwala natin at sa organisasyon. Kaya magiging maingat tayo, mga kapatid, sa bagay na yan. Kasi tandaan natin na apektuhan yan noon yung mga tao noong panahon ni Jeremias. Kaya tayo rin, pwede rin tayong madaya kapag nagbabasa tayo, nanonood o nakikinig sa kanila. So mag-iingat po tayong lahat dyan. Kaya ngayon, ano yung ginagawa ng ating mga mabubuting pastol sa loob ng kongregasyong Kristiyano? Ano yung ginagawa ng ating mga pastol? Ginagawa po ng mga elder ang lahat para pastolan ang kawan. At sinisikap din nila na maging mabuting halimbawa. Saan natin mababasa yan sa Biblia? Dito sa unang Pedro 5, verse 2 and 3. Makikisuyo po sa inyo, mga kapatid. Tignan natin ano yung ginagawa ng ating mga mabubuting pastol sa loob ng kongregasyong Kristiyano. Sabi dyan, unang Pedro 5, verse 2 and 3. Pastolan ninyo ang kawan ng Diyos na nasa pangangalaga ninyo bilang mga tagapangasiwa na naglilingkod ng hindi napipilitan, kundi ginagawa ito ng maluwag sa loob sa harap ng Diyos. Hindi dahil sa kasakiman sa pakinabang, kundi ng may pananabik. Hindi nag-aastang Panginoon sa mga mana ng Diyos, kundi nagsisilbing halimbawa sa kawan. Kaya makikita natin, mga kapatid, ang Diyos na Jehovah mismo pala, yung una-una nag-aatas ng mga mangangasiwa sa atin na mga elder. Naggamit yung kanyang banal na espiritu. At itong mga elder na to, ay talagang nagisikap sila na gawin yung buong makakaya nila para maalagaan ng bayan niya. At habang ginagawa nila yun, habang nagtuturo sila, nagiging mabuting mga halimbawa din sila. At ano naman ang pananaw ng mga elder, ng mga tagapangasiwa sa kanilang task bilang nangangasiwa? Sabi dyan, ito ay maluwag sa loob nila. Hindi sila napipilitan. Hindi rin ito dahil sa makasariling pakinabang. At ang totoo niyan, wala tayong sinasahurang mga tagapangasiwa. Ngayon, paano nila ginagawa ito? Paano tayo pinapastolan ng ating mga elder or paano sila naglilingkod sa atin? Katulad doon nabanggit natin kanina, ginagawa nila yung ginagawa ng isang mabuting pastol. Ano yun? Pinapangalagaan at pinoprotektahan nila tayo. Yun yung isa. Diba, ginagabayan nila tayong mga kapatid sa pamagitan ng Biblia, ng mga payo nila na mula sa Biblia, para maprotektahan tayo sa spiritual at mapanatili din natin yung kagalakan sa paglilingkod natin. Kaya kapag mayroong may sakit sa spiritual o nawawala, anong ginagawa nila? Hinahanap nila ito at sinisikap na maibalik sa kongregasyon. Ikalawa, tinuturuan nila tayong gawin ang kalooban ni Jehovah. Kaya 'di ba, weekly meron tayong mga pagpupulong na kung saan doon ay pinapangasiwaan nila tayo. Tapos meron din tayong mga gawaing pangangaral na pinapangunahan nila. Yung ikatlo, pinalalakas din nila yung bawat isa sa atin. Kaya baka kung mapapansin ninyo, nagisikap yung ating mga elder na dalawin tayo, isa-isa, kundi man sa bahay natin, baka sa Kingdom Hall, o kaya baka pansinin ninyo yung inyong mga message or calls, baka nag-reach out din sila.
Kasi ginagawa nila yan mga kapatid dahil sila ay inatasan ng Diyos na Jehovah. At kung hindi man sila lumapit sa atin, tandaan natin mga kapatid na pwede tayong lumapit sa kanila kapag tayo ay may problema. Pero kung minsan baka mapansin ninyo na baka busy yung inyong mga tagapangasiwa, tandaan natin mga kapatid na hindi lang sila nagtuturo, di ba? Nagiging mabuting mga halimbawa din sila. Ibig sabihin nun, hindi nila pinapabayaan yung kanilang pamilya at yung kanila ding mga secular na mga trabaho. Ngayon, ano yung aral na natutuhan natin sa maikling pahayag na ito? Una, kung tayo ay isang tagapangasiwa, marahil tayo ay elder or ministerial, tanongin natin yung ating sarili. Nagisikap ba ako na gawin ang aking buong makakaya sa pagganap ng aking mga bahagi? Sa pangunguna sa gawaing pangangaral at pagpapastol? Mabuti ba akong halimbawa? Kapag positibo yung sagot natin dyan mga kapatid, siguradong hindi natin pinapabayaan yung mga tupa na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. O kung tayo naman ay mga mamamahayag, o miyembro ng kongregasyon, tanungin natin yung ating sarili. Mapagpakumbaba ba akong sumusunod sa mga tagubilin na tinatanggap ko mula sa organisasyon at sa mga elder sa kongregasyon na inatasang manguna? Kapag handa tayong sumunod mga kapatid at lagi tayong nagpapagabay sa mga nangunguna sa atin, pinapakita rin natin na tayo ay nagtitiwala rin sa Diyos na Jehovah. Yon. So nakita natin, no, mga kapatid, kung ano ang epekto pala kapag masasama ang mga pastol na nangangasiwa sa atin, lalo na sa bayan ni Jehovah. Buti na lang, mayroon tayong mababait na pastol sa ating panahon na dapat nating pahalagahan. Bueno, maraming salamat, Brother Sara, sa mahusay na bahagi niyon. Dako na tayo sa susunod na bahagi, ang paghuhukay sa espiritual na hiyas. Pagkakataon natin na ibahagi ang mga nahukay natin na spiritual na hiyas para sa ating, mula sa ating isang linggong Bible reading sa linggong ito. Nagagampanan naman ito ni Brother Jos Rigor Corsal. Ting tunghayan. Sinong nais magbasa mga kapatid nung Jeremias, Kabanata 23, talatang 33? Si Sister Bumatay. At kapag ang bayang ito o isang propeta o isang sasordote ay nagtanong sa iyo, ano ang pabigat ni Jehovah? Sabihin mo sa kanila, kayo ang pabigat at itatapon ko kayo, ang sabi ni Jehovah. Maraming salamat. Yung tanong natin, saan tumutukoy ang pabigat ni Jehovah? Saan tumutukoy ang pabigat ni Jehovah? Ayun dun sa teksto. Sister Barin, Miti. Yung pabigat ni Jehovah ay tumutukoy sa kanyang mensahe ng paghatol. Dahil ayaw itong tanggapin ng mga tao, naging pabigat ito sa kanila. Kasabay nito, yung patuloy nilang pagsuway ay naging pabigat din kay Jehovah, kaya itinakwil niya sila. Yan. Maraming salamat. No? Malinaw na diretso sa punto yung sagot. Ayun yung mga tumutukoy sa pabigat ni Jehovah. Dako na kagad tayo dun sa ikalawang tanong. Sa pagbabasa ng Biblia para sa linggong ito, anong spiritual na hiyas ang nagustuhan mo? Sister Baswell. Sa 22:15-16 po, inalala ni Jehovah yung pagtataguyod ni Haring Hoshas ng Katarungan. Pinagtanggol niya yung mga naghihirap at naaapi. At sinabi ni Jehovah na yun yung ibig sabihin ng tunay na pagkakilala sa Kanya. Kaya na-remind po ako nito na hindi sapat na marami lang akong alam tungkol kay Jehovah para masabi na talagang kilala ko siya. Mas importante na makita sa aking paggawi na tinutularan ko yung mga katangian niya. Marami pong salamat. Sino pang nais magkomento? Ano yung mga espiritual na hiyas na nagustuhan ninyo? Sister Delgado. Sa Jeremias 23:33-36,
Nagustuhan ko po doon kung paano kinall out ni Jehovah yung attitude ng mga taong pinagmumukhang si Jeremias pa at yung mensahe niya yung problema o burdensome. Natutuhan ko po doon na mahalaga kay Jehovah kung ano yung tingin natin sa kapamilya natin na nag-i-initiate ng tapat ng pag-uusap para itawag pansin yung mga uncomfortable truth may kinalaman sa ugali at paggawin natin na kailangan nating baguhin o serious family problem na kailangang masolve. Hindi matutuwa si Jehovah kapag pinagmumukha natin na sila pa yung masama, sa halip na nakipagtulungan tayo sa kanila para ayusin yung mismong issue o problema. Maraming salamat. Sister Cho. Sa 23:28, nautuhan ko po na kapag naghahayag ng salita ni Jehovah, gusto nating butil lang na ibibigay sa mga tao at hindi dayami, sapagkat ang butil ay tunay na nakapagpapalusog. Kaya naman kapag nangaral, hindi po natin kailangan pagandahin o dagdagan ng mensahe ng Bible gamit ang sarili nating opinyon. Dapat natin itong tapat na ihayag sa iba. Sa ganitong paraan na ibibigay po natin ang kailangan nilang espiritual na butil na tunay na makapagpapalakas sa kanila. Maraming pong salamat. Sino pang may komento? Sister Banikid. Sa 23, 23, and 24, ipinakikita nito na walang anumang bagay na nakatago kay Jehovah. Nakikita niya ang lahat ng bagay. Kaya nakakapagpatibay ito sa akin dahil alam ko na yung pagsisikap natin na paglingkuran siya, na kahit walang nakakapansin nun ay talagang napapansin nyo ni Jehovah at kumbaga ay pinapahalagahan niya ito. At nakakapagpatibay din ito na alam din ni Jehovah yung ating motibo at ang ating mga ginagawa. Kaya kung tayo ay nananatiling tapat at taus-puso sa paglilingkod kay Jehovah, talagang pahalagahan yun ni Jehovah. Maraming pong salamat. Sino pang may komento? Brother Baswell. Jeremias 23:1, binabanggit dito na nasasaktan si Jehovah kapag may napapabayaan sa kanyang mga tupa. Kaya natutunan ko dito na mahalaga sa kanya yung bawat membro ng kongregasyon. Kaya kung mapapansin kong may kapatid na hindi gaanong dumadalo o parang pinanghihinaan ng loob, maaari akong gumawa ng simpleng hakbang gaya ng pakikipag-usap o pagpapadala ng nakapagpapatibay na mensahe. Malit na bagay lang iyon, pero pwedeng maging malaking pampatibay sa kanya. Maraming pong salamat. Sister Sardan. Sa Jeremias 22:30, na-realize ko sa verse na ito na walang makakapigil sa purpose ni Jehovah. Kahit iba ang mangyari o hindi matuloy ang mga plano ng tao, matutupad pa rin ang gusto niya. Nare-remind din ako na hindi laging mangyari ang mga plano ko at okay lang yun dahil mas alam ni Jehovah kung ano ang pinakamabuti para sa akin. Kaya gusto kong matutong magtiwala sa timing at direction niya. Kahit minsan hindi ko agad naintindihan ang mga nangyayari. Mas panatag ang puso ko kapag inuuna ko ang plano ni Jehovah kaysa ipilit ang sarili kong gusto. Maraming pong salamat. Sa harap, Brother Alburo. Nagustuhan ko itong binanggit sa 23:16 na huwag tayong basta magpaniwala sa kung anong pinagsasasabi ng mga tao na sila daw ay propeta at nangunghula ng kung ano-anong mga bagay. Pero hindi naman talaga yun ay iniutos ni Jehovah sa kanila. Yan ay palasak ngayon sa sangka-Kristyanuhan na gumagawa ng mga kasinungalingan laban sa kay Jehovah. Maraming salamat. Magandang punto po yan. Sino pang nais may comment? Sister Sardan. Imbes na laging makonscious sa magiging opinion sa atin at sa ginagawa natin, ano pat baka gawin na lang po natin yung isang bagay para magkaroon ng magandang impression sa iba. Magandang paalala yung Jeremias 23:23 and 24 na higit na mahalaga na gawin natin kung ano yung tama sa paningin ni Jehovah. Wala mang nakakakita sa atin kasi wala tayong matatago sa Kanya ni hindi tayo makakapagtago sa paningin niya. Nakikita po ni Jehovah, hindi lang yung ginagawa natin, kundi yung motibo kung bakit natin yun ginagawa. Maraming pong salamat. Sister Ursal.
Sa aking pagmiministeryo, sikapin ko na hindi sariling ideya ang maibibigay ko, kundi ang kaisipan ng Diyos na Jehovah. Kasi sa Jeremias 20:30, tinuturing pala niyang magnanakaw ng kanyang salita kapag gagawin ko yung ibigay ang sarili kong kaisipan instead ng sa kanya. Maraming salamat. Sino pang nais magkomento? Ano pang spiritual gems ang nagustuhan nyo? Sister Kisedo? Napahalagahan ko naman po yung Jeremias 22:21 kasi po dito pinaalala po sa akin kung minsan kapag po nagiging unstable ang lahat sa spiritual at saka po sa emotional, baka maging kampante ako at hindi magpansin sa mga payo na makikita po sa Bible. Binanggit po kasi doon sa Jeremias 22:21 na nagsalita si Jehovah sa bayan niya ay nung panatag po sila, hindi sila sumunod kay Jehovah. Kaya isa po itong paalala sa akin na kapag lahat po ay naging okay sa paningin ko, huwag ko pong pabayaan yung spiritual na mga bagay at lagi pong hanapin yung kautusan ni Jehovah at yung pamantayan niya. Maraming salamat. Sino pang nais magkomento? Sister Barin, Miti. Napansin ko na hindi yung pagtatayo ng palasyo ang kinundina ng Diyos na Jehovah, kundi yung maling paraan ng pagtatayo nito ayon sa 22:13. Idiniin ito sa ating mga Bible study. Hindi natin kailangan madaliin o pilitin ang isang tao. Mahalaga kay Jehovah ay yung paraan ng pagtuturo natin ay nagpapakita ng pag-ibig at paggalang. Salamat. Sister Calara. Sa 22:4, kapag sinunod natin ang utos ni Jehovah, nagkakaroon tayo ng pagpapala at katatagan. Tulad ng pangako ni Jehovah sa hari ng Huda noon, kung magiging masunurin sila, patuloy silang pagpalain at manatili ang kanilang paghahari. Kaya pinakita nito na ang pagpapala ng Diyos ay nakasalalay sa katapatan at pagsunod sa Kanya. Maraming salamat mga kapatid sa inyong mga nakapagpapatibay na komento. Maraming salamat, Brother Orsal, sa iyong pagtalakay sa mga spiritual na hiyas para sa buong isang linggong Bible reading. Maraming salamat din sa mga magandang spiritual na hiyas na inyong ibinahagi para sa inyong mga komento sa gabing ito. Muli, salamat sa inyong lahat. Ngayon, dadako na tayo sa bahagi ng mga estudyante. Revealuin natin mapakinggan ang pagbabasa ng Biblia. Mabasahin sa atin ni Brother Jeric Moranti ang Jeremias, Kabanata 23, talatang 25 hanggang 33. Narinig ko ang mga propetang nanguhula ng kasinungalingan sa pangalan ko. Sinasabi nila, nanaginip ako. Hanggang kailan manghuhula ng kasinungalingan ang mga propeta? Sila ay mga propetang nagsasalita ng panlilinlang mula sa sarili nilang puso. Gusto nilang malimutan ang bayan ko, ang pangalan ko, sa pamamagitan ng panaginip na sinasabi nila sa isa't isa. Kung paanong nalimutan ng mga ninuno nila ang pangalan ko dahil kay Baal. Hayaang sabihin ng propetang nananaginip ang pangalan niya, pero ang tumanggap ng salita ko ay dapat maghayag ng salita ko ng may katapatan. Ano ang pagkakatulad ng dayami at ng butil? Ang sabi ni Jehovah. Hindi ba ang salita ko ay gaya ng apoy? Ang sabi ni Jehovah. At gaya ng martilyong pampanday na dumudurog sa malalaking bato. Kaya ako ay laban sa mga propetang nagnanakaw ng aking mga salita mula sa isa't isa, ang sabi ni Jehovah. Ako ay laban sa mga propeta, ang sabi ni Jehovah. Ang mga gumagamit ng dila nila para sabihin, inihayag niya. Ako ay laban sa mga propetang nagpapahayag ng di totoong mga panaginip, ang sabi ni Jehovah. Sa mga nagsasaysay ng mga iyon at nagliligaw sa bayan ko, dahil sa kanilang mga kasinungalingan at pagyayabang.
pero hindi ko sila isinugo o inutusan, kaya wala silang anumang maitutulong sa bayang ito, ang sabi ni Jehovah. At kapag ang bayang ito o isang propeta o isang saserdote ay nagtanong sa iyo, ano ang pabigat ni Jehovah? Sabihin mo sa kanila, kayo ang pabigat at itatapon ko kayo, ang sabi ni Jehovah. Tungkol sa propeta o saserdote o sa bayan na nagsabi, ito ang pabigat ni Jehovah, paparusahan ko ang taong iyon at ang sambahayan niya. Patuloy ninyong sinasabi sa kapwa ninyo at sa kapatid ninyo, ano ang sagot ni Jehovah? Ano ang sinabi ni Jehovah? Pero huwag na ninyong banggitin ang pabigat ni Jehovah, dahil ang pabigat ay ang salita ng bawat isa, at binago ninyo ang mga salita ng buhay na Diyos, si Jehovah ng mga hukbo, ang Diyos natin. Bueno, maraming salamat, Brother Morante, sa iyong bahagi. Ating sinubaybayan si Brother Morante sa Aralin 11, doon sa brochure na pagtuturo sa sigla. Ano ba ang napansin nyo kay Brother Morante? Masigla ba? Oo, masigla yung kanyang pagbabasa, no? Pero tingnan natin kung paano ba ito gagawin. Binanggit doon sa 3 bullet na gawing buhay ang iyong pahayag. Pero dahil yun ay public reading, so basahin natin ng ganito. Gawing buhay ang iyong pagbabasa. Paano gagawin yon? Sabi, magsalita ng masigla, o nagawa niya yon. Ipakita ang nadarama mo sa pamamagitan ng ekspresyon ng iyong mukha. Nakita niyo naman, no? Masigla talaga. Pero sabi niyan, sa natural na pagkumpas. Nakita niyo bang kumumpas si Brother Morante? Lalo doon sa binasa niya na sa talatang 33. Nang sabi niya, at kapag ang bayang ito o isang propita o isang saserdote, natural na pagkumpas kasi may sinabing isa, di ba? Pero, kaya sa susunod, makita natin na baka talagang natural na kumumpas na. Pag sinabing isa, isa. So, maraming salamat sa magandang paghahanda. No, thank you very much. So, dalako na tayo mga kapatid sa susunod na bahagi ng ating mga kapatid na estudyante. Bahagi ng mga sister ito, yung sa maging mahusay sa ministeryo. Minsan, sa bahay-bahay, nakagamit na ba kayo ng isa sa mga tools sa toolbox ng pagtuturo, gaya ng video, at sa isang mabait na paraan ay magkakaroon ng interes ng may bahay dahil nababaitan sa inyo. Magalang kayo, mabait kayo makipag-usap. Yun ang ating matutunghayan sa susunod na bahagi ni Sister Joyce Francia at ang kanyang kasama si Sister Laika Calara. Tunghayan natin. Hello, magandang araw sa'yo. Sino po sila? Medyo busy po kasi ako ngayon. Dami kong ginagawa. Ano po ba yun? Joyce ang pangalan ko. Taga dito rin sa Sabarte. Nakita ko nga, ang dami niyong ginagawang mga tao ngayon. Pero ang totoo, kami din. Pero mahalaga kayo sa amin. Ay, alam ko na yan. Palagi nga kayong dumadalaw dito sa amin. Kaso wala kasi ako panahon makipag-usap sa inyo. At isa pa, hindi din naman ako naniniwala sa Bible. Dahil para sa akin, lumang aklat na yan. Salamat sa pagsasabi mo ng iyong niloloob. Alam mo, dati ganyan din yung paniwala ko. Pero may nakakonvince sa akin na maniwala sa Bible na mapagkatiwalaan pa rin. Isang dahilan, madalas, may binabanggit ang Biblia na may mga bagay na hindi pa naintindihan nung panahong isulat ito. Halimbawa, no, yung panahon na binabanggit tungkol sa science, yung hugis ng lupa. Gusto ko sanang ipanood sa'yo ang video na ito kasi noon hindi pinaniniwalaan ito. Okay lang ba sa'yo? Baka matagal po yan. Yung hindi nagkukontrahan ang Biblia at ng science. Saglit lang po ba yan? Oo naman. Actually, 1 minute and 14 seconds lang ito.
Sige po, upo muna kayo. Salamat. Ayon dito sa, tingnan mo, ayon dito sa napanood mong video, paano pinatunayan ng science ang sinasabi ng Biblia? Na ang mundo ay nakabitin sa kawalan? Tama. Pansinin na matagal nang nakarecord pala ito sa Aklat ng Hope. Bago matuklasan ang scientist, 3,500 years na ang nakalipas na sinasabi na ang lupa ay nakabitin sa kawalan at ang lupa ay bilog. Ano ang masasabi mo sa Bible na pagiging tumpak nito sa mga natuklasan ng mga scientists o na-discover ng mga scientists? Na hindi po pala magkasalungat yung Bible at science, no? Akala ko kasi dati yung Bible, puro lang about sa Diyos at religion. Eksakto. Bakit? Mayroon din akong isa pa na binabanggit doon sa record ng Hope 26:7. Pwede bang ikaw mismo ang bumasa nito? Sige po. Sabi po, inilalatag niya ang himpapawid sa dakong walang laman at ibinibitin ang mundo sa kawalan. Ayun. Bakit kahanga-hanga ang sinasabi na ang mundo ay nakabitin sa kawalan o nakalutang? Siguro po kasi salita yun ng Diyos. Actually, ate, ang galing, no? Kasi wala pa namang advanced technology noon. Pero tama na pala yung sinasabi ng Bible about sa science bago pa ma-confirm ng mga scientists. Oo. Kaya ano ba yung dating paniwala tungkol sa lupa? Yung paniwala ng mga tao tungkol sa lupa, alam mo ba yun? Na ang universe daw po ay mula sa higanteng itlog at ang lupa daw po ay nakapatong sa ibabaw ng iba't ibang hayop. Oh, wow, ang galing. Alam mo yun, no? Paano naman yung na-discover ng mga scientists tungkol sa lupa? Na ang mundo ay nakabitin sa wala at ang mundo ay bilog. Kaya isa pong nagpatunay doon yung scientist na si Isaac Newton. Oo nga. Alam mo ba, nakakatuwa, nung napatunayan ng mga tao na totoo ang sinasabi ng Aklat ng Hope, halimbawa, nung makita nila yung kalawakan na yung picture ng larawan, doon pa lang sila naniwala na totoo ang sinasabi ng Biblia. Sa tingin mo, tama kaya na maniwala pa rin tayo sa Bible kahit luma na ito? Oo, ate. Honestly, ate, ngayon ko lang nalaman na magkatugma yung science at Bible. Kaya yung Bible, hindi lang pala siya basta-bastang lumang aklat, no? Nakaka-curious tuloy, ano pa kayang meron sa Bible? Ayun, galing naman ng nasa isip mo. Alam mo, may isa lang yan sa natuklasan o na-discover ng mga scientists. At isa pa, meron pa akong gustong ipakita sa'yo yung water cycle naman. Nasa Bible din yan, ate? Oo naman. Pero sabi ko kanina, saglit lang yung pag-uusap natin. Kaya sa sunod na lang ulit. Sige po, ate, abangan ko kayo. Hindi ko akalain na sa maikli nating pag-uusap, convince mo ka na iba pala yung Bible. Ayun. Sa kanilang bahagi, napansin nyo ba yung paraan ni Sister Francia? Pinakita niya yung video, pinanood niya ito, pinaliwanag sa isang mabait at magalang na paraan. At nung una, napansin nyo ba yung may bahay? Medyo kontra. Pero dahil sa kabaitan niya, mabait na pag-usap, nagkaroon siya ng interes. At pwede niyong gayahin yon sa larangan, yung pagiging mabait natin at mataktika o kaya yung matyaga na pakipag-usap, maaaring magkaroon ng interes yung may bahay at magbunga yun ng isang progresibong pag-aaral ng Biblia. Bueno, maraming salamat Sister Francia at Sister Calara sa inyong bahagi. Nasubukan niya rin ba mga kapatid, nasa bahay-bahay ay may nakausap kayo pati una, pagkatapos ay inyong binalikan ulit dahil nakita nyo ang isang paksa ng bantayan na tamang-tama doon sa paksa na inyong pinag-usapan noong una at binalikan nyo uli. Yon ang ating matutunghayan ngayon sa bahagi ni Sister Bansali at Sister Jennifer sa bahagi nila. Tunghayan natin. Kumusta, Ate Jen? Ayos naman, Isa. Alam mo, nagustuhan ko yung napag-usapan natin last time. Shinare ko nga sa asawa ko natuwa siya. Talaga, ang galing naman, ate. Dahil dyan, meron akong dalang gumising na connected dun sa pinag-usapan natin nung nakaraan. Ang title po, Paano kapag nagtaasan ang mga bilihin?
Uy, sakto ito kasi kahit na nagtaas yung minimum wage, nagtaas na naman yung mga bilihin. Kaya nga ate, kahit kami nag-alala rin. Pero tingnan natin dito yung 5 tips na pwede natin gawin. Ito po, pwede po pakibasa? Ito ba yun? Harapin ang realidad, maging matalino sa paggamit ng pera, maging kontento, maging mapagbigay, magkaroon ng pag-asa. Alin po dyan sa 5 ate yung gusto mong pag-usapan natin? Siguro yung harapin ang realidad at maging kontento. Sige ate, dito tayo sa number 1. Harapin ang realidad. Bakit daw po ito mahalaga? Gusto ko yung sinabi dito. Sabi, maiiwasang makipagtalo sa mga kapamilya dahil sa pera at pagiging kalmado. Pero alam mo, Isa, hindi naman natin maiwasan to eh. Pero pag natanggap pala natin na ito yung realidad, mas makakapag-adjust tayo. Tama ate, no? At ano daw po yung pwede natin gawin? Mag-adjust at magtipid. Ayan, dito po sa page 8 ate, makikita mo yung mga additional tips kung paano pa tayo mas makakapagtipid. Uy, mukhang okay to Basahin ko nga ito mamaya. Sige po. Dito po tayo sa tip number 3, maging kontento. Bakit daw po ito mahalaga? Ay, pero bakit ito po pala yung napili nyo? Alam mo, Isa, madami kasi akong gusto para sa akin at sa pamilya ko. Halimbawa, mapagawa yung bahay namin at makapag-relax din paminsan-minsan. Wala namang masama doon ate, no? Pero tingnan natin bakit ito sinama. Ayan. Bakit daw po ito mahalaga? Sabi, mas magiging masaya at hindi masyadong na-stress ang mga taong kontento. Ayun. Pwede nyo din pong i-note itong unang Timoteo 6:8. Ibig sabihin, Ate Jen, basta meron tayo ng basic needs natin, yun po yung mahalaga. Pero paano tayo magiging kontento? Sabi, maging mapagpasalamat at iwasang magkumpara. Pero susubukan ko nga ito, Isa. Kasi nakikita ko, lately kasi pag napapaisip ako na maalwan yung buhay ng iba, nalulungkot talaga ako. Pero baka ito lang yung kailangan kong gawin. Opo ate, magandang goal yan. At kapag mapagpasalamat tayo, hindi natin ma-feel na may kulang sa atin. Oo nga, no? Ang ganda nito Pero alam mo ba ate, may isa pang makakatulong. Ano naman yun? Yan, ito po, pag-asa. Kita nyo po, bakit daw ito mahalaga? Sabi, ang taong may pag-asa, mas matatag, mas madaling makakapag-adjust, nakakagawa ng mas magandang desisyon pagdating sa lifestyle at kalusugan. Daming benefits, no ate? Pero paano daw tayo magkakaroon ng pag-asa? Sabi dito, tingnan kung paano ka matutulungan ng Biblia ngayon at tingnan ang sinasabi ng Biblia tungkol sa hinaharap. Uy, parang magandang pag-aralan to Oo ate, maganda talagang pag-aralan yung Bible. At ito yung ginagamit naming tool para gawin iyon. Ito po, masayang buhay magpakailanman. Dito ate, makikita natin yung mga pag-asa o yung magagandang kinabukasan na binigay sa atin ng Diyos para magkaroon tayo ng pag-asa. At na yung mga nararanasan nating pagdurusa ngayon ay pansamantala lang. Ay, gusto ko to Isa, mukhang maganda nga. Opo ate, simple at madali lang itong pag-aralan. Siguradong ma-enjoy mo to ate. Try natin. Okay. Maraming salamat sa inyong bahagi, Sister Bansali at Sister Jennifer. So nakita nyo ba napansin nyo yung bahagi nila? Sa bahay-bahay, dating nakausap ni Sister Bansali yung may bahay. At maalala niya yung paksa na napag-usapan nila noon. Dinalhan niya ng magazine na eksaktong-eksakto doon sa paksa na pinag-usapan nila nung una. Ano yung napansin niyo? Dahil ganun ang ginawa niya, nagkaroon ng interes ang may bahay at napasimulan ng isang progresibong pag-aaral ng Biblia. So pwede nating tularan yan sa ating teritoryo, mga kapatid. No? Isang magandang tularan na gamitin natin ang mga tools mula sa toolbox ng ating pagtuturo. Bueno, maraming salamat Sister Bansali at Sister Jennifer. Ngayon naman ay dadako na tayo sa ika-6 na bahagi. Nasubukan niyo na bang ipaliwanag na si Jesus ay anak ng Diyos, taglay ang kombiksyon? Bueno, ating tunghayan naman sa bahagi ni Brother Kim Okpimya, ang bahaging to, si Jesus ay anak ng Diyos.
Sa ministeryo, kadalasan ng mga taong nakakausap natin tungkol kay Jesus ay may iba't ibang pananaw tungkol sa Kanya. May mga nagsasabi na si Jesus ay isang mabuting tao at ang iba naman ay naniniwalang si Jesus mismo ang Diyos. Kaya mahalagang malaman natin kung ano talaga ang sinasabi ng Biblia tungkol kay Jesus. Tingnan po natin ang tatlong teksto na nagpapakita na si Jesus ay anak ng Diyos. Ang una po ay ang Mateo 16:16. Nang tanungin ni Jesus ang mga alagad niya kung sino siya para sa kanila, pansinin po ang sagot ni Pedro. Pakisuyo po mga kapatid na samahan ako sa pagbasa sa Mateo 16:16. Sabi dito, sumagot si Simon Pedro, "Ikaw ang Kristo, ang anak ng buhay na Diyos." Malinaw ang sagot ni Pedro. Sabi niya, si Jesus ay anak ng Diyos. At hindi sariling opinyon ni Pedro ang sagot na iyan. Sa sumunod na talata, sinabi ni Jesus na ang katotohanan ito ay isiniwalat sa kanya ng kanyang Ama na nasa langit. Maganda pong gamitin ang Mateo 16:16 sa ministeryo kapag may ibang pananaw ang nakausap natin tungkol kay Jesus. Pwede po nating ipakita na kung paano mismo ipinakilala si Jesus bilang Kristo at anak ng Diyos. Tingnan naman po natin ang sumunod na teksto, ang Juan 3:16. Sabi sa Juan 3:16, gayon na lang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak para ang bawat isa na nananampalataya sa kanya ay hindi mapuksa, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sinabi sa teksto na ibinigay ng Diyos ang kanyang anak. Oo, magkaiba ang Diyos at si Jesus. Ang Diyos ang nagsugo at si Jesus ang kanyang anak na ibinigay alang-alang sa atin. Kaya magandang gamitin ang tekstong ito kapag gusto nating tulungan ang isang tao na maunawaan kung ano ang kaugnayan ni Jesus sa Diyos. At ang panghuli pong teksto ay ang unang Juan 4:15. Kasi po muli na subaybayan ako sa pagbasa sa unang Juan 4:15. Sabi, ang sino mang kumikilala na si Jesus ay anak ng Diyos, ang Diyos ay nananatiling kaisa ng taong iyon, at siya ay nananatiling kaisa ng Diyos. Dito, malinaw po na sinasabi sa teksto na gusto ng Diyos na Jehova na kilalanan natin si Jesus bilang kanyang anak kung gusto nating maging kaisa niya. Kaya para maging kaisa tayo ni Jehova, kailangan nating magpatotoo sa iba sa pamamagitan ng pangangaral na si Jesus ay anak ng Diyos. Sa kabuuan, natutuhan natin sa tatlong tekstong ito na malinaw nating nakita na si Jesus ay anak ng Diyos. Kaya po sa ating ministeryo, gamitin po natin ang mga tekstong ito para matulungan ng mga tao na makilala si Jesus ayon sa sinasabi ng Biblia. Sa ganito pong paraan, matutulungan natin silang magkaroon ng tamang pananaw kay Jesus at higit sa lahat ng malapit na kaugnayan sa Diyos. Okay. Maraming salamat, Brother Ocpimia. Sa bahagi ni Brother Ocpimia, ating sinubaybayan sa Aralin 15 sa ating brochure na pagtuturo. Ano bang sinasabi doon? Magsalita ng may conviction. Anong ibig sabihin noon? Ang sabi niya, ipakita na talagang naniniwala ka na totoo at mahalaga ang sinasabi mo. So paano pinatutunayan yun ng Biblia? Sa unang Tesalonica, Kabanata 1, talatang 5, ganito ang sabi niya. Nang sabi ng apostol, dahil nang ipangaral namin sa inyo ang mabuting balita, hindi lang kami basta nagsalita o ibinahagi namin iyon ng may puwersa sa tulong ng banal na Espiritu at may kombiksyon. Yan. Totoong-totoo yung sinasabi nila dahil mapwersa yung pagsabi nila at hindi lang yon, ginamit nila ang salita ng Diyos bilang patotoo
na totoong-totoo yung kanyang sinasabi. Sa bagay ni Brother Okpimya, ano yung nakita niyo? Ginamit niya ang Biblia para patunayan na si Jesus ay anak ng Diyos. Hindi lang basta salita. No? So, sa baging yon, mahusay ang nagampanan ni Brother Okpimya. Maraming salamat sa iyong mahusay na paghahanda. So, dadako na tayo sa susunod na bahagi ng ating pulong, Pamuhay bilang Kristiyano. At awitin natin ang awit, song number 103, mga apostol, regalo, o mga pastol, regalo ng Diyos. Halaw sa Episo 4:8. Ang susunod na bahagi ng ating pulong ay ang pamumuhay bilang Kristiyano. Tungayan natin ang unang bahagi dito sa ang ating kasaysayan at pagsulong, ang lupong tagapamahala, paano nila iniingatan ang pagkakaisa. Bahagi 1, ito ay talakayan, gagampanan sa atin ni Brother Carlo Baren. Sa mapapanood natin na video, pakisuyong pansinin kung papaano naging mabuting pastol ang lupong tagapamahala noong panahong wala pang internet. Panoorin natin yung video. Palaging sineseryoso ng lupong tagapamahala ang utos ni Jesus na, "Pakainin mo ang aking mga kordero, pastulan mo ang aking maliliit na tupa." Dahil sa teknolohiya ngayon, napapalapit tayo sa lupong tagapamahala. Pakiramdam natin kapamilya natin sila. Pero ganyan din kaya ang naramdaman ng mga kapatid noon? Balikan natin ang mga pangyayari mula noong Enero 1945.
Sina Brother Nor at Brother Franz ay nagsimulang mag-tour sa Latin America, tuloy-tuloy hanggang sa konbensyon sa North America. Mga 4 na buwan din ang inabot noon. Layunin nila na dumalaw sa mga sangay, magtatag ng mga bagong sangay, at pasulungin ang gawaing pangangaral. Sa mga service tour nila, kailangan nilang tingnan ang mga gawain sa sangay, magpahayag sa mga konbensyon, mag-alay ng mga bagong pasilidad, dumalaw sa mga misyonero sa liblib na mga lugar, at makipagpulong sa mga kapatid. Pinagkakasya nila ang mga yon sa loob lang ng ilang araw. Nagbigay sila ng mga tagubilin tungkol sa ministeryo at sa mga pulong. Ibinalita rin nila ang mga naisasagawa sa buong mundo. Pagkatapos, sinasamahan din nila ang mga kapatid sa pangangaral. Isa sa mga dinalaw nila ang Guatemala. Doon, sumama sila sa isang kongregasyon na may wawalong publisher lang. Nasa puso nila ang gawaing pangangaral. Sa karanasan ko, kitang-kita ko mismo na talagang mahal ni Brother Nor ang mga misyonero. Kaya nung ipadala ang mga misyonero sa Latin America, gusto niya agad silang kumustahin. Kaya dinalam niya sila. Nakalibot siya sa daigdig sa loob ng maraming taon at nagsikap siyang madalaw ang maraming missionary home. Personal niyang kinausap ang bawat misyonero. Inalam niya ang mga problema nila, kinumusta ang tuluyan nila, tinignan ng teritoryo, nagtatag siya ng mga bagong sangay, at bumili ng mga bagong property. Mahal ni Brother Nor ang mga kapatid, lalo na ang mga misyonero at ang mga naglilingkod sa sangay. Sinamantala niya kahit ang mga 15 o 20-minute na stopover sa mga istasyon ng tren o airport para patibayin ang mga kapatid at tulungan silang sumulong sa gawaing pangangaral. Alalang-alala si Brother Nor sa kalagayan ng mga kapatid sa mga bansa sa Europe na apektado ng digmaan. Dumalaw sina Brother Nor at Brother Hensel sa Britain, France, Switzerland, Belgium, Netherlands at Scandinavia noong Nobyembre 1945. Dahil katatapos lang ng digmaang pandaigdig II, wasak ang mga riles at ang mga tulay. Kaya hindi madaling maglakbay sa pagitan ng mga lungsod. Hindi iyon pamamasyal. Talagang napakahirap ng biyahe nila. Pero ginawa nila iyon kasi mahal na mahal nila ang mga kapatid at gusto nilang tulungan at patibayin ang mga kapatid sa mga bansang ito. Pagkatapos dalawin ni Brother Nor at Brother Hensel ang Europe, naglakbay naman sila ng 76,000 kilometro para dumalaw sa ilang lupain kung saan iilan lang o wala pang ang saksi. Kapag walang sangay sa pinapuntahan nila, sa bahay ng mga kapatid sila tumutuloy. Nakikidalo sila sa mga pulong at sinasamahan nila ang mga publisher para magpulong sa bahay ng mga interesado. Madalas silang mag-alkila ng mga fasilidad para sa malalaking pagtitipon. Sina Brother Nor at Brother Hensel mismo sumama sa pag-ibita para sa pahayag. Sumama pa nga si Brother Nor sa mga nagbibisikleta para ipag-ibita yon. At daan-daan at dumalo kahit pinagbantaan sila sa isang lungsod. Kung minsan may mga nangyayaring hindi inaasahan. Nung mag-service tour sina Brother Nor at Brother Hensel sa Africa, isa sa mga dinalaw nila ang Nigeria. Nakaschedule silang magpahayag sa 2 kumbensyon. Sa isang kumbensyon, kailangan nilang maglakbay ng 640 kilometro kaya gumising sila ng alas 3:30 ng umaga. Habang nagbabiyahe, nagkaproblema ang sasakyan nila. Dahil doon, na-delay sila ng 18 oras. Kaya naisip nilang hindi na sila aabot sa kumbensyon. Nagpasya silang bumalik sa sangay sa Lagos. Pero inabot sila ng 24 oras pabalik dahil sa hirap ng daan at mga problema sa sasakyan. Nang makabalik sila, nagpahinga lang sila sandali at yun, naglakbay uli papunta naman sa ibang sangay. Mahal ni Brother Nor ang mga kapatid at gustong-gusto niyang makasama sila. Tandang-tanda ko pa pagkatapos ng pahayag niya. Kumuway pa siya sa mga kapatid. Kami namang nasa audience, iwinigayway namin ang aming mga panyo ng matagal. Pero hindi lang iyon. Pumunta pa sina Brother Nor at si Brother Hensel sa istasyon ng tren para magpaalam sa mga kapatid na pauwi na. Sabi nila sa German, hanggang sa muli, ingat kayo.
Ginawa nila yon hanggang alas 10:30 ng gabi. Hindi nila alintana ang pagod kasi mahal na mahal nila ang mga kapatid. Noong 1952, hindi tayo pinayagan ng mga otoridad na magdaos ng malaking pagtitipon sa Athens dahil sa sulsol ng ibang relihiyon. Pero gusto pa rin ni Brother Nor na patibayin ang mga kapatid sa Greece, kaya may naisip siyang isang paraan. Nagtaksi sila ni Brother Henschel papunta sa bahay ng iba't ibang kapatid. Tapos nagpahayag sila ng tigda 20 minuto sa bawat bahay. Ginawa nila iyon kahit posible silang maaresto. Lahat-lahat, 905 na kapatid ang nadalaw nila. Ganito ang paglalarawan ni Brother Nor sa karanasang yun. Isa yon sa mga di malilimutan naming karanasan sa aming buhay. Maraming beses na dumalaw si Brother Franz sa Spain, pero noong dekada ng 1950, ipinagbawal ang gawain natin. Gusto niyang patibayin ang mga kapatid natin, pero nababahala din siya sa kaligtasan nila. Minsan, pumarada si Brother Franz at ang driver niya malapit sa tutuluyan nila, sa bahay ni Brother Garcia na isang mekaniko. Binuksan nila yung hood ng sasakyan, tapos nagtanong sila doon sa isang kapitbahay kung merong mekaniko doon sa lugar na yun. Siyempre, tinuro sila ng tao doon sa bahay ni Brother Garcia. Pinuntahan sila ni Brother Garcia at sinabihang dalhin yung sasakyan sa talyer niya. Doon pala hinihintay ng mga kapatid si Brother Franz. Nung araw ding yon, nung papunta na sila sa pulong, nagsuot si Brother Franz ng sombrero at coat na pangkaraniwan sa lugar na yon para hindi siya mapagkamalang taga-ibang lugar. Napakamapagmahal at malakas ang loob ng mga kapatid na ito. Nagsikap ang mga brother na ito na patibayin ang mga kapatid sa mga bansang may pagbabawal kahit pamanganib ang buhay nila. Ang totoo, naaresto pa nga si Brother Franz habang kasama ang mga kapatid sa Barcelona, Spain. Sa dami ng dinadalaw nila, siguradong nakakapagod yon. Kapag pumupunta sila sa mga bansang may pagbabawal, sinisikap nilang kausapin ang mga opisyal para maging legal ang gawain natin doon. Nadalaw ni Brother Nor ang lahat ng sangay para patibayan ng mga kapatid at kumustahin ang mga misyonero. Pero noong dekada ng 1950, malaki na ang pagsulong at hindi na niya kayang gawin yung mag-isa. Kaya nagpasya siya na makabubuting sanayan ng ilan sa amin para tulungan siya sa gawaing iyon. Sa gayon, may pagpapatuloy ang pagpapastol at matitiyak na maayos ang takbo ng mga sangay. Sa service tour ni Brother Henschel sa Africa noong 1963, dumalo siya sa isang konbensyon sa Gatbarna, Liberia. Pinasok ng mga sundalo ang konbensyong yon at inaresto si Brother Henschel at ang iba pang kapatid. Pinaghahampas siya ng rifle. Akala niya mamamatay na siya. Pero hindi niya iniwan ang mga kapatid. Pinatibay niya sila at tinulungang manatiling tapat at huwag magkompromiso. At nang makalaya siya, sa halip na umuwi, tinapos niya ang atas niyang dumalaw sa iba pang sangay. Pagka-uwi niya, hindi siya bastang bayani o martir. Para sa kanya, bahagi yun ng paglilingkod niya kay Jehova. Gusto ng mga kinatawan ng punong tanggapan na talagang masayahan ng mga delegado sa konbensyon. Personal na sumasama sina Brother Nor at Brother Henschel sa pag-usuri sa mga pasilidad at negosyasyon ng mga kontrata. Nang maglaon, pinuntuhan pa mismo ni Brother Jaras yung mga hotel para matiyak na malinis at komportable ang mga ito. Tinesting pa nga niya yung mga kama. Alam na alam ni Brother Nor ang pinagdaraanan ng mga kapatid sa Soviet Union. Maraming beses siyang sumulat sa kanila para pasiglahin sila na magkaisa at sumunod sa tagubilin ng organisasyon. Nakuha ng KGB ang isa sa mga sulat na yon at dinuktor nila yon. Nang mabalitaan yun ni Brother Nor, sinabi niya sa mga kapatid na bigyan pansin nila ang pinakamensahe ng sulat. Kasi mahahalata naman kung galing talaga yon sa organisasyon o dinuktor lang. Dahil ang layunin ng organisasyon ay magkaisa ang mga kapatid, hindi ang magkawatak-watak sila. Habang pinapatibay ng lupong tagapamahala ang mga kapatid sa buong daigdig, pinangangasawaan din nila ang punong tanggapan. Nag-aasikaso rin sila ng legal na mga usapin. Nag-oorganisa at nagpapahayag sa mga konbensyon sa United States. Nagbibigay ng lecture at dumadalo sa graduation ng Gilead School. Naghahanda ng programa para sa taonang meeting at pinapangalagaan ang sarili nilang espiritualidad at ng kanilang asawa.
Lumipas ang ilang dekada at malaki ang naging pagsulong ng organisasyon. Pero may mabibigat pang hamon. Siguradong na-enjoy natin yung napanood natin na video, mga kapatid. No? Pero meron tayong tanong dito, paano naging mabuting pastol ang lupong tagapamahala noong panahong wala pang internet at iba pang teknolohiyang available ngayon? Brother Espejo. Kung papansin nga, naging mabuting pastol ang mga lupong tagapamahala noon. Hindi nalintana ang hirap at pagod kahit maglakbay sila sa malalayong lugar ng daigdig tulad ng Europe, Africa at iba pang bansa. Tulad ni Brother Nor at ni Brother Henschel na nagpakita ng pagmamahal at tinulungan at patibayan ng mga kapatid sa lahat ng lugar kahit nanganib ang kanilang buhay. Tulad ni Brother Henschel na magtungo siya sa Liberia, bawal doon ang pagpupulong kaya pinahirapan siya at pinagpapalo ng rifle na muntik na niyang ikamatay. Ngunit hindi niya inilintana ito at hindi niya itinuring siyang isang bayani o martir dahil sa pag-ibig niya sa mga kapatid at atas ito ng paglilingkuran niya kay Jehova. Tama po, no? Magandang punto yun. Nakita natin yung nangyari kay Brother Henschel. Meron pa? Sister Francia? Nagawa nila yon na kahit napakahirap yung personal nilang pagdalaw dahil mahal nila ang mga kapatid. Tama po. Brother Pambid? Talagang ipinakita yung pagmamahal nila bilang pastol. Hindi lang sila dumadalaw sa mga sangay, nagtatayo ng mga sangay, kundi dinadalaw talaga nila yung mga kapatid, lalo na yung mga misyonero. Hindi lang din sila naglalaan ng guidelines. Sumasama sila dun sa pagbabahay-bahay, sa pag-iimbita dun sa mga pahayag. Kaya nakita ng mga kapatid yun, yung pagpapastol na yun na talagang maibigin. Salamat po. Brother Alburo? Hindi nila hinayaan na magkawatak-watak ang mga tupa. Patuloy sila na nangangalaga, ano man ang mangyari. Kaya mayroon silang lakas ng loob na magkaisa ang lahat ng mga lingkod ng Diyos na Jehova. At yan ay patutuo hanggang sa ngayon, nagkakaisa tayo bilang mga lingkod na Jehova. Salamat po. Sister Baswell? Pag din po dumadalaw sila sa mga lugar na pinagbabawal yung ating gawain, sinisikap nilang kausapin yung mga opisyal doon para maging legal yung ating gawain. Tama. Sister Pambid? Nakakamangha rin pong isipin na naglalakbay sila ng 76,000 na mga 76,000 kilometers para po dalawin yung mga kapatid sa ibang lugar kahit nakakaunti ang kanilang bilang o minsan ay wala pa nga. Sa isang normal na lakas ng isang tao, napakahirap pong gawin ito. Pero dahil sa may pagpatubay ito ng Diyos na Jehova, naging matagumpay yung kanilang gawain na mapatibay ang mga kapatid. Maraming salamat. No? Ngayon, mas napapalapit tayo sa lupong tagapamahala dahil dun sa JW Broadcasting at sa iba pang paraan ng komunikasyon. No? Pero noon, kahit wala pa yung internet, naipadama rin nila yung kanilang pag-ibig sa mga kapatid sa pamagitan ng personal na pagdalaw. No? Nakita natin yung sakripisyo nila para madalaw ng personal yung mga kapatid at yung iba't ibang mga sangay, pati yung mga misyonero. Kaya dahil dun sa pagpapakita ng personal na interest at pag-ibig doon sa kawan, naipadama nila yung kanilang pag-ibig sa mga kapatid. At naramdaman ng mga kapatid yung pag-ibig nila ng mga tao na o ng mga kapatid na nangunguna o nangangasiwa sa organisasyon. Maraming salamat, Brother Baren, sa bahaging yon. So, nakita natin yung pagsulong sa bayan ni Jehova sa tulong ng governing body. At pansinin nyo na bahagi 1 pa lang yon. Ibig sabihin, may aabangan pa tayo.
bahagi 2 at maring may pangatlo pa. Okay, so napatibay tayo doon. Dadako na tayo sa pag-aaral ng kongregasyon sa Biblia gamit ang aklat na lakas loob na lumakad kasama ng Diyos, Noe. Gagampanan ito ni Brother Espinola at tutulungan ito ni Brother Danny Alam sa pagbasa. Nung nakaraang linggo ay pinag-aralan natin yung lakas ng loob ni Enoch, no? Paano siya nagpakita ng tapang sa kabila ng mga delikadong kalagayan. Ngayon naman ay pag-aaralan natin yung Kabanata 2 kay Noe. Paano ba hinatulan niya ang sanlibutan? So, atin itong babasahin itong mga parapo. At ang papakisuyuan natin sa pagbasa ng mga parapo ay si Brother Alam. Atin siyang pakisuyuan. Ilang panahon pagkamatay ni Enoch, may mga anghel sa langit na nagrebelde sa Diyos. Pinagdasahan ng masasamang anghel na iyon ang mga babae dito sa lupa. Nagkatawang tao sila at kinuha bilang asawa ang lahat ng babaeng nagustuhan nila. Anong resulta? Nagkaroon sila ng higante at rarahas na anak na tinatawag na mga Nephilim. Dahil sa mga higanteng iyon, lalong sumama ang mga tao sa mundo. Nang makita yon ng Diyos, nalungkot talaga sila. Kasi nang lalangin niya ang mga tao, binigyan niya sila ng magandang buhay. Kaya lang, nasira yon dahil naging marahas at sobrang sama nila. Pero may isang tao noon na naiba, ang apo sa tuhod ni Enoch na si Noe. Gaya ni Enoch, matuwid din si Noe. Sinasabi ng Biblia, si Noe ay lumakad na kasama ng tunay na Diyos. Nang magkaroon ng pamilya si Noe, tinuruan niya at ng asawa niya ang 3 nilang anak na lalaki na sumunod kay Jehovah. Walang ibang pamilya noon na gaya ng pamilya ni Noe. Isang araw, sinabi ni Jehovah kay Noe na pupuksain niya lahat ng masasamang tao sa lupa sa pamamagitan ng baha. Pero gusto pa rin ni Jehovah na may makaligtas. Kaya inutusan niya si Noe na magtayo ng isang arka o malalaking sasakyan na pandagat. Hindi pa nakakakita si Noe ng malaking baha at hindi pa siya nakakagawa ng napakalaking arka. Pero nagtiwala siya kay Jehovah, kaya nagsimula siyang magtayo. Kailangan ni Noe at ng pamilya niya ng lakas ng loob para magawa ang atas na iyon. Siguradong pinagtawanan sila ng maraming tao at baka sinabi pa ng ilan na tumigil na sila. Nandyan din ang masamang anghel na nagkatawang tao na siguradong malalakas at nakakatakot. Pati na ang higante nilang mga anak na gustong-gustong manakit ang iba. Pero hindi tumigil sa pagtatayo si Noe. Ang asawa niya, ang 3 nilang anak at ang asawa ng mga ito. Araw-araw sa loob ng mga 50 taon, masipag na nagtrabaho ang 8 tapat na taong ito. Pero hindi lang nagtayo ng arka si Noe. Sa Biblia, tinawag siya na mangaral ng katwiran. Nagbigay ng babala si Noe sa mga tao at naging magandang halimbawa siya sa pamilya niya. Pero walang nakinig kahit sa mga kamag-anak niya. Ayaw itigil ng mga tao ang masamang ginagawa nila. Malinaw na dahil sa pananampalataya ni Noe, iba siya sa mga tao sa paligid niya. Kaya hindi na tayo magtataka sa sinabi ng Biblia, dahil sa pananampalatayang ito, hinatulan niya ang sanlibutan. Sa wakas, natapos na ang arka. Ngayon, kukuha na si Noe at ang pamilya niya ng pagkain, tubig at iba pang kakailanganin nila at ng mga hayop. Inutusan din kasi sila ni Jehovah na magpasok ng mga hayop sa arka. Ang sarap sigurong makita noong pumapasok na sa arka, papunta kay Noe ang lahat ng klase ng hayop, dala-dalawa, lalaki at babae. Nang sabihin ng Diyos kay Noe na ipasok ang mga hayop, sinabi rin sa kanya na kailangan ng pamilya niya na maghandang pumasok sa arka. 7 araw na lang kasi uulan na. Noong linggong iyon, siguradong napakaraming ginagawa ng pamilya ni Noe.
Baka marami pa silang kailangan ayusin at ipasok ng mga gamit. At malamang na mas lalo silang pinagtawanan ng mga tao. Pero nang matapos na nilang ipasok ang lahat sa arka, si Jehovah mismo ang nagsara ng pinto. Noong mangyari yun, siguradong natahimik ang mga tao. At gayang sinabi ni Jehovah, bumuhos ang ulan sa loob ng 40 araw. Pataas ng pataas ang tubig hanggang sa lumubog na ang mga bundok. Sa pamamagitan ng bahang iyon, pinuksan ni Jehovah ang lahat ng masasama sa lupa. Mahigit 100 taong nasa loob ng arka si Noe at ang pamilya niya. Noong panahong iyon, unti-unti na ring bumababa ang tubig hanggang sa wakas. Sumadsad ang arka sa isang bundok sa Ararat. Bandang huli, sinabi ni Jehovah na pwede na silang lumabas. Nang makalabas na sila, nagtayo si Noe ng altar at naghandog kay Jehovah para pasalamatan siya. Pagkatapos, nangako si Jehovah na hindi na ulit magkakaroon ng ganoong kalaking baha. Ginamit niya ang isang bahaghari para ipakita na talagang tutuparin niya ang pinangako niya. Lahat ng tao ngayon nanggaling sa pamilya ni Noe. Kaya talagang pinagpapasalamat natin na hindi nila tinularan ang mga tao noon. Buti na lang malakas ang loob nila. Salamat po sa pagbasa. Atin mo nang basahin saglit ang Biblia dito sa Hebreo Kabanatang 11, talatang 7 at pagkatapos yung 2 Pedro 2:5. Dahil sa pananampalataya, si Noe pagkatapos tumanggap ng babala mula sa Diyos tungkol sa mga bagay na hindi pa nakikita, ay nagpakita ng makadiyos na takot at nagtayo ng arka para maligtas ang sambahayan niya. At dahil sa pananampalatayang ito, hinatulan niya ang sanlibutan at siya ay naging tagapagbana ng katwiran na bunga ng pananampalataya. 2 Pedro 2:5. Pakisiwan natin. At hindi siya nagpigil sa pagpaparusa sa sanlibutan noon, pero iningatan niya si Noe, isang mangangaral ng katwiran, kasama ang 7 iba pa, nang magpasapit siya ng baha sa isang sanlibutan ng mga taong hindi makadiyos. Maraming salamat, Brother Alam, sa pagbabasa. Mga kapatid, atin talakayin yung mga teksto sa pamagitan doon sa seksyon na talakayin. Paano nagpakita ng lakas ng loob si Noe? Dito sa harap, Sister Althea Villamor. Sa pamamagitan ng pagsunod kay Jehovah, kahit pinagtatawanan at hindi po siya pinakikinggan ng mga tao, hindi siya natakot na ipangaral ang mensahe ni Jehovah at ipagpatuloy po niya yung pagtatayo ng arka. Kahit na napapalibutan po siya ng masasama at mararahas na tao, dahil din po sa pananampalataya niya kay Jehovah, nanatili siyang tapat hanggang sa matapos po yung atas niya. Yun, tama. Meron pa. Tingnan natin yung sa i-flash natin yung larawan. Makita natin kung ano yung nakita nyo dyan, mga kapatid. Sister Pambid. Diyan sa larawan, makikita natin yung arka na tinatayo sa likod. At sina Noe at ang kanyang pamilya kumukuha ng supplies. Pag nagpapatuloy din nila yung paggawa ng arka. Pero dito sa right side, makikita natin yung malalaking mga tao. Kung kumpara dun sa babae, ang lalaki nitong mga lalaking to. Ito'y yung mga supling, mga anak ng mga anghel na nagkatawang tao, yung mga Nephilim. Kaya sa sitwasyong ito, talagang nagpakita ng lakas ng loob at tapang si Noe sa pagpapatuloy ng pagtatayo ng arka at pangangaral sa kanila. Yun. Meron pa? Ano ba yung mga features ng isang Nephilim? Pwede bang sinong gustong mag-illustrate? Ano ba yung tsura nila? Ayan, dito kay Brother Lip Pambid. Sa mga illustrations po na nakikita natin sa mga literature, mukha lang naman silang tao din. Pero ang binanggit po dito sa para po, sabi dyan sila ay mga higante at mararahas. Yun, ano? So, yun yung kailangang kaharapin din ni Noe. Malalaki at mararahas na mga tao. Kaya talagang isang hamon doon yun. At
yung mga panunuya sa kanila. Pinagtatawanan sila. Bukod doon, meron pa bang mga iba pang nanunuya sa kanila bukod sa ibang tao? Maaring yung mga kapamilya din nila, no? Dadako tayo doon sa seksyon na alamin. Ang tanong doon sa una, ano ang buhay ng mga tao bago ang panahon ng baha? Ano ba yung, ayun, si Brother Tisara Ezekiel? Bago po yung panahon ng baha, alam po natin na malapit pa sila sa kasakdalan. Kaya yung mga tao noon ay may lakas, katulad ni Adan at Eva. At halimbawa nun, si Mahalel, nabuhay siya ng 75 taon bago siya namatay. Napakahaba, no? Kaya talagang isa yon sa mga bentahe. Ano pa? Meron ba? Sister Orsal? Walang language barrier noon kasi isa lang ang wika ayon sa Genesis 11:1. Kaya kung halimbawa meron mang isang may skill, may talent sa science, so ma-share ka agad niya yun sa iba pa. Yon. So, isa lang yung kanilang wika na sinasalita. Meron pa po ba? So, maliwanag yun, ano? Nakita natin na ito yung mga bentahe nung panahon na yon, bago ng baha. Doon sa ikalawang tanong, kailan sinabi ng Diyos kay Noe na magtayo ng arka? At kailan naman nalaman ni Noe ang eksaktong simula ng baha? Kailan ba? Ayan. Sisters, kalimutan ko yung ano. Nung utusan po si Noe na magtayo ng arka, mga 40 o 50 years po bago yung baha. Kaya mga between 2420 and 2410 BCE po. Ayun, tama po, no? Kailan naman nalaman ni Noe yung eksaktong simula? Sister Pambid? 7 araw lang po bago dumating yung aktual na baha o naulan. Yun, 1 week na lang bago bumagsak yung ano, no? Baha. Mga ilang taon kaya si Noe doon nung mangyari yon? Brother Espejo? 480 years old. Yun. Nung magsimula na ang baha, yan, Sister Orsal. Mga 600 na siya noon. Yun, tanda na rin siya, no? Ngayon, dako tayo sa susunod na tanong. Bakit tayo sigurado na talagang nangyari ang baha? Tingnan natin yung larawan. Labas na rin natin. Pero bago yon, bakit tayo sigurado na talagang nangyari ang baha? Brother Alburo? Ang utos ng Diyos na Jehovah ay gumawa ng arka. Bakit inutusan pa para nga sa kaligtasan nila? Bakit nila lang sinabi na pumunta sa ibang lugar kung talagang hindi nagkaroon ng baha? Kasi marami mang lugar na pwede puntahan nila eh. Kaya katunayan niya na nagkaroon talaga ng pangglubong baha. Okay po. Meron pa po. Sister Bansale, dito sa harap. Isa pa po, napaka-specific po ng details na nasa Bible tungkol sa baha. Halimbawa po, mababasa natin sa Biblia yung taon, buwan, at araw. Gayun din yung saktong sukat po ng arka. Kaya yung mga detalye na yun, hindi masasabi na gawa-gawa lang yung tungkol sa baha. Yun, espesipiko, no? Meron pa? Sister Pambid? Inulat rin ng mga bihasang historiador, katulad ni na Ezra, Lucas, ang tungkol kay Noe at sa baha. At gayon din, mababasa rin natin sa ulat ni na Mateo at Lucas sa Ebanghelyo, ang tungkol sa karanasan ni Noe at ng buong detalye ng baha. Kasama na rin sina Propeta Ezekiel. So kung ang pangyayari ng baha ay hindi totoong kaganapan, hindi ito iuulat ng tapat na mga lalaking ito. Yan. Ay, meron pa, karagdagan? Sister Kalara? Malinaw din na binanggit ng Biblia na natutuong nabuhay si Noe at sinama siya sa talangkaan ng mga tauhan sa Biblia.
At binanggit din ni Jesus, pati si Ezekiel at Pablo, na si Noe bilang halimbawa ng pananampalataya at pagiging matuwid. Salamat. Ay, isa pa, doon sa likod, Brother Pambid. Makikita rin natin doon sa mga alamat ng iba't ibang bansa. Halimbawa sa Gresya, sa India, sa Babylonia, ganoon din sa Central America, merong mga version ng ganitong ulat. Bagaman ang tawag nila dito ay mga alamat, pero doon natin makikita na halos pare-pareho ng ulat na iyon. So talagang nangyari yung bang iyon. Oo, kaya kung titingnan natin mga kapatid, no? Nung panahon na yon sa buong mundo, nagpapalit-palit na yung ibang kwento. At sabi doon, posibleng nag-iba na yung ibang istorya. Pero makikita pa rin natin yung tungkol sa ulat ng baha. Ngayon, tingnan natin yung picture. Pwedeng komentuhan ninyo? Yan, isang sample lang yan. Ano? Yan. Komentuhan yan. Sister Lusong. So after po nung sa baha, marami din pong alamat yung ikinuwento. Halimbawa po dyan yung alamat sa India. Sinasabi po nila na yung isang lalaki, binabalaan po siya ng isang isda na malilipol yung mga tao sa baha at inutusan ng isda yung lalaki na gumawa ng isang bangka. Nakaligtas ang lalaki sa baha dahil hinila ng isda ang bangka sa ligtas na lugar. Kaya isa po itong example na totoong nangyari yung baha. Yan. So, bagaman ang kanila ay parang mga ulat ng alamat lang, pero merong hawig doon sa istorya sa baha. Ngayon, dako tayo sa susunod na tanong. Ano ang nangyari mahigit 100 taon pagkatapos ng baha at anong posibleng naging epekto nito sa may edad ng si Noe? Ano yung nangyari? Namatay na lahat ng mga tao noon pagkaligtas nila Noe. Ayun. Dito sa Sister Tio. Nagkaroon po ulit ng paghihimagsik laban kay Jehovah sa pangunguna po ni Nimrod. Nagtatayo po sila ng Tore ng Babel dahil ayaw po nilang mangalat sa buong lupa. Salungat po ito dun sa utos ni Jehovah na punuin ang lupa. Kaya ang ginawa po ni Jehovah, nilito niya yung kanilang wika at pinangalat sila sa buong lupa. Malamang na nalungkot po si Noe nang makita niyang muling bumangon ng huwad na relihiyon at paghihimagsik laban kay Jehovah. Yun, no? Tama yun. So talagang nagkaroon na naman ng mga paghihimagsik at huwad na reliyon. Doon sa picture, atin uling tingnan, ano? Ayan. Sinong nais magkomento doon sa picture? Ano yan tinatayo na yan? Ayun, si Lucas. Babel. Yun. Tore ni Babel. So nakita natin, ano, yan yung pangyayari pagkatapos ng baha. 100 na taon ang nakalipas. Ngayon, dako tayo dun sa gawin ang mga natutuhan mo. Sa tanong, ano ang pagkakapareho ng panahon natin sa panahon ni Noe? Yan, Sister Bobares. Isa po yung pagiging abala po sa pang-araw-araw na buhay. Nung panahon po kasi ni Noe, yung mga tao, nakafocus lang po sila sa karaniwang gawain, yung kumakain, umiinom, nag-aasawa. At gayon din po ngayon, marami rin po na nakapokus sa pang-araw-araw na gawain, yung trabaho, personal na interes, at wala na rin po silang panahon para sa mga espiritual na gawain. Yun, tama. Ayun pa, may karagdagan. Brother Lip Pambid. Doon po sa ulat sa Mateo 24:36 hanggang 39, ni Helen tulad yung panahon natin sa panahon ni Noe. Noong panahon ni Noe, may kahatulan na ang Diyos na Jehovah pero hindi niya alam kung kailan yung darating. At ganoon din sa panahon natin ngayon. Meron ng hatol ang Diyos na Jehovah, hindi natin alam kung kailan yung darating. Pero ang kailangan natin gawin, manatili tayong busy sa paggawa ng kanyang kalooban ngayon. Tama, no? Meron pa? Maliwanag na yun, ano? Dakuin natin yung susunod sa base sa halimbawa ni Noe. Bakit mahalaga na maging una, organisado? Tingnan natin yung larawan. C. Yan, pakisuyan natin si Sister Tio.
Makikita po sa picture kung gaano ka-organize yung sister sa paggamit ng oras niya. Habang nag-aalmusal po siya, nagbabasa rin po siya ng daily text. Meron din pong planner at kalendaryo na nagpapakitang maayos niya pong pinaplano yung kanyang schedule para sa iba't ibang pananagutan. Ipinapakita po nito na kapag organisado tayo, mas nagagawa po natin ang lahat ng kailangan natin gawin at napapanatili yung mga prioridad natin. At gaya po ni Noe, yung pagiging organisado ay tumutulong din po sa atin na maging handa at maayos sa pagtupad ng mga atas ni Jehovah. Tama. Meron pa. Brother Tisara? Nung panahon ni Noe, wala pang PowerPoint, wala pang Excel para mag-inventory siya ng mga gamit na pumapasok tsaka lumalabas. Pero makikita natin na naging organisado siya kasi natapos niya yung buong arka na napakadetalyado. Ngayon, sa panahon natin, kung tutularan din natin yung ginawa ni Noe na maging organisado, matitiyak din natin na magagawa natin lahat ng task natin bilang mga Kristiyano. Yan. So, meron pa. Karagdagan, Sister Banikid. Kikita rin natin yung pagiging organisado ni Noe dahil sa pagsunod niya dun sa eksaktong sukat ng arka. Kasi kung hindi siya organisado, maaring iba-iba yung sukat na nagawa niya at hindi yun naging dahilan para maligtas yung sila Noe at hindi lulutang yung arka. Gayun din nung ipasok niya yung mga hayop, nagkalap siya ng mga pagkain, iniligtas niya yung mga hayop. Kung hindi siya organisado, baka magkulang din yung kanyang pagkain o yung ipapasok ng mga hayop. Kaya nakatulong din yon para magkaroon ng kaligtasan, maging yung mga hayop at yung kanyang pamilya. Kaya ganoon din tayo kapag organisado tayo sa lahat ng bagay, lalo na sa pagsunod sa mga detalyadong utos ni Jehovah, magagawa natin ang lahat ng bagay, maging yung maliliit na bagay na tila pagbabasa lang ng teksto araw-araw ay magagawa natin. Salamat po. Tama po. No? So maraming kapakinabangan ng pagiging organisado. Doon naman sa susunod, yung pagiging masipag sa larawan D. Tingnan natin, ano? Sister Barin. Yung kasipagan ni Noe at nitong sister sa larawan ay makikita sa pagiging handa niyang gawin ang anumang kailangan sa construction project. Hindi niya iniisip kung madali o mahirap yung atas. Ang mahalaga, may naiaambag siya na gawin para kay Jehovah. Yun, tama. Sa likod, si Brother Villamor, Eman. Sa panahon din po ni Noe, wala pang mga tools o makabagong technology para mapadali yung paggawa ng arka. Mano-mano po nila itong ginawa mula sa pagputol ng kahoy at pagtayo nito. So kung naging masipag po si Noe, kahit wala pa mga tools noon, mas lalo tayo dapat magsikap ngayon dahil mas marami na po tayong paraan o tools katulad sa picture para mapadali po natin yung mga gawain sa paglilingkod kay Jehovah. Yan. So, dako na tayo dun sa susunod. Ano? Bakit mahalaga yung pagiging matiisin sa larawan E? Ano ba yung nakikita niyo dyan? Sister Pangilinan? Kahit pinagtatawanan at hindi pinapansin ng mga tao noon si Noe, napagtiisan niya yon dahil doon nakaligtas yung buong pamilya niya. Mahalagang mapagtiisan din natin anumang reaksyon ng mga tao sa gawain natin para sa hinaharap kasama din tayo sa maliligtas. Yan. Kahit walang tumutugon, ano? Patuloy pa rin tayo. Ngayon, doon sa susunod, paano matutularan ang lakas loob ni Noe? Ayan, sa likod, Sister. Matutularan ko po si Noe sa pamamagitan po ng pagtitiwala kay Jehovah at paggawa ng mga pagpapasya na makakapagpasaya sa Kanya na kahit hindi po ito ang pinipili ng karamihan. Yun, tama po. Meron pa? Brother Alburo? Mapapansin natin sa size 22 ng Genesis na yung mga kautusan ng Diyos na Jehovah, gayon ang ginawa ni Noe. Hindi siya nag-atubili, hindi siya umatras, hindi siya nasabing napagod na siya kaya para mag-give up siya. Hindi. Sa atin ngayon, matututunan natin kung ano mga pagtitis o paghirap ang daranasin sa buhay natin. Patuloy tayo na maglilingkuran kay Jehovah. Yan. Ngayon, dako tayo dito sa susunod.
mahalagang pag-isipan, ano ang tinuturo ng ulat na ito tungkol kay Jehovah? Ano yung, ayun, Sir Dan. Tinuturo po nito na si Jehovah po ay makatarungan at matiisin din po. Hindi niya agad pinuksa yung masasama, kundi nagbigay rin siya ng panahon para po magsisi yung mga tao. At iniligtas niya po si Noe at yung pamilya niya dahil po sa pananampalataya nila. Yun. Sister Francia? Sinabi ni Jehovah kay Noe na pupuksain niya ang lahat ng masamang tao sa lupa sa pamagitan ng baha. Kaya bago niya gawin yon, nagbigay siya ng warning. Ganon din sa panahon natin ngayon, na nagbibigay din tayo ng warning sa mga tao para sila ay maligtas. Okay, tama po, no? Sa susunod na tanong, anong koneksyon ng ulat na ito sa layunin ni Jehovah? Ano yung koneksyon? Ayun, Sister Barin. Makikita rito na hindi napigilan ng kasamaan ng tao ang layunin ng Diyos ni Jehovah. Sa pamamagitan ni Noe at ng pamilya niya, nagpatuloy yung pagdami ng tao, gaya ng layunin niya nung umpisa pa. Tama ba? Sister Pambid, dito sa kabila naman. Pinakikita rin ito na ang Diyos na Jehovah ay laging nagtatakda ng araw at oras at ito ay tutuparin niya ayon sa kanyang layunin. Kaya kung papaanong nangyari sa baha na ito ay naganap sa itinakdang panahon at oras ni Jehovah, ganun din ang mangyayari sa nalalapit na Armageddon. Yun. Sa huling tanong, ano yung itatanong mo kay Noe kapag binuhay na siyang muli? Dito mo na, Brother Bansali Ethan. Ano po kayang ginawa nila sa loob ng arka habang may baha para hindi sila mainip? Ayan. Ayan, tama, no? Sige, Brother Lucas. Paano po magawa ng big boat? Yun. Paano nga naman, masyadong malaki. So, hanggang dito na lang tayo mga kapatid, At nagpapasalamat po kami sa lahat ng inyong komento. Hanggang dito na lang pong bahagi. Beno, maraming salamat, Brother Espinola, sa pangunguna sa pag-aaral ng Biblia sa kongregasyon. So, ano yung ating mga natutuhan sa gabing ito ng ating pulong, mga kapatid? Beno, mula sa pasimula na bahagi, mula sa kayamanan, mula sa salita ng Diyos, naturuan tayo kung paano natin dapat palagahan ang mabuting pastol gaya ng mga elder ngayon sa ating panahon na totoong nangangalaga sa kawan o bayan ng Diyos. Ganun din, naturuan tayo napasigla tayo kung paano natin higit na pag-ibayuhin ang ating mga pangaral o gaya ng pag-return visit gamit ang ating mga tool sa ating tool sa pagtuturo. Kaya ng video, magazine, at iba pa. At ganoon din, nagagalak tayo na nalaman natin yung patuloy na pagsulong ng bayan ng Diyos mula nung pasimula sa pangunguna ng governing body. At ganoon din yung nakapagpasigla na malaman yung halimbawa ni Noe, doon sa ating pag-aaral ng Biblia sa kongregasyon na sa katauhan ng Bible character na si Noe. Talagang nakapagpapatibay para sa ating lahat na dapat nating tularan yung kanyang lakas ng loob at kanyang sigasig. Kumusta naman ang ating abangan sa susunod na linggo? Beno, nung panahon ng Biblia, mahalaga ang mga prutas, gaya ng tinatawag na mga prutas na igos. Mayroong mga basket-basket ang sukatan noon. No? Kapag mayroon kang isang basket na igos, talagang masaya ka na. Pero ano ba ang ibig sabihin para sa atin, sa mga Kristiyano, nung panahon ng Biblia, sa mga lingkod ng Diyos, ang
pangit na igos na isang basket at ang magandang igos na isang basket. Ano bang ibig sabihin nun para sa atin sa ngayon? Bueno, abangan natin sa pagtalakay na iyan. Pagkatapos, abangan din natin ang karugtong ng ating tinalakay doon sa ating pag-aaral ng Biblia sa kongregasyon. Sa susunod ay si Sarah. Kilala niyo ba yun si Sarah? Oo, tiyak yun. At abangan natin kung anong mahusay na katangian ang nais nating tularan kay Sarah. Abangan natin lahat yan. At sa kabuuan, ano ang inyong pinapahalagahan o take home natin ngayong gabi sa ating mga bahagi ng mga kapatid na ating natunghayan at sa ating napag-aralan sa gabing ito? Ano yung inyong pinahahalagahan na magagamit natin sa ating ministeryo? Sister Kylie? Tungkol po kay tungkol kay Noe at kay Jehovah, gusto ko po yung point na itinuturo nito sa atin na kahit may mga negative reaction ang mga tao towards sa atas natin, pinoprotektahan po tayo ni Jehovah. Kaya thankful din po tayo kasi walang nanakit sa kay Noe physically o pumatay habang ginagawa niya yung arka. Kaya ganoon din po sa atin, magagawa natin ang atas natin dahil may tulong tayo galing kay Jehovah. Okay. Thank you. Meron ba? Sister Banegad. Tinulungan tayo ngayong gabi na pahalagahan at pasalamatan yung ating mabubuting pastol. Kasama na dito yung mga elders sa kongregasyon at gayon din yung ating governing body sa pamamagitan ng nila ay pinagsisikapan nila na mapangalagaan ang bayan ni Jehovah sa espiritual at gayon din sa emosyonal at iba pang pangangailangan. Kaya sa pamamagitan ng ating pagpapasakop at pagiging masunurin sa kanila, tumutulong ito para maging masigasig ang mga lingkod ni Jehovah at ang bayan ni Jehovah ay magkakaisa. Okay, salamat. No, magandang punto yon. Bueno, dito natapos ang ating pulong ngayong gabi. So, saran natin ang ating pulong sa pag-awit, masiglang pag-awit ng ating mga aklat-awitan sa song number 60, Buhay Nila ang Nakataya, halaw sa Ezekiel 3:17-19. Pakisuyong, tumayong lahat, awitin natin ito ng may sigla kung angkop sa ating kalagayan. At pagkatapos ay pangunahan tayo ni Brother Eman sa pansarang panalangin.